Isang nakasisilaw na haligi ng liwanag ang bumagsak sa lungsod habang lumilitaw ang maalamat na yang attribute throne. Kalmadong lumulutang si Fang Yi sa gitna ng maliwanag na enerhiya, na tinatanggap ang kapangyarihan nito. Hindi makapaniwala ang Lord of the Earth na isang bagong-bagong Supreme Throne ang lumitaw mismo sa harap niya. Nagtaka si Elder Wu kung ang artifact na ito na nagpapabago sa mundo ay piniling pumanig sa sealer, habang napansin naman ni Jiaolan na ang enerhiya nito ay halos napakalaki upang maunawaan. Umungal ang nag-mutate na Lord of the Earth na pilit na gustong malaman kung ano ang nangyayari. Sumigaw siya na imposibleng magkaroon ng mas higit na kapangyarihan ng anumang throne kaysa sa kanya. Sa kanyang kabaliwan, nagngit-ngit siya na siya ang isa sa 1,000,000,000 tao na pinili ng isang throne, na nagbigay sa kanya ng katayuang parang isang Diyos. Kinumbinsi niya ang kanyang sarili na kaya niyang lupigin ang bagong throne na ito. Nagpakawala siya ng isang shockwave ng earth magic, habang sumisigaw na ang kapangyarihang iyon ay hinding-hindi pipili ng isang tulad ng sealer. Samantala, sa mga Global Monitoring Center, tumunog ang mga alarma habang iniulat ng mga researcher na ang mga energy reading sa hangganan ng bansang Sia ay bumasag sa lahat ng record. Napagtanto nila na isa pang Supreme Throne ang lumitaw, na may kapangyarihang mas malaki pa sa isang tunay na bituin. Sumigaw ang isang natatarantang opisyal, na hinihiling na malaman kung ano ang masasabi ng Sequence Department. Sa loob ng Global Throne Sequence Department, pinagpapawisan ang mga tauhan. Napagtanto nila na ang kanilang mga lumang pagtatansya sa lakas ng throne ay mali, at ang buong ranking system ay gulo-gulo na ngayon. Sumigaw ang natatarantang opisyal na ang bagong Sun God Throne na ito ay nagpipilit sa kanila na ulitin ang lahat ng pandaigdigang rangkang. Ipinaliwanag niya na ang mga Earth at Thunder Throne, na dati ay nasa itaas, ay ibababa na ngayon sa hindi bababa sa ikatlong sequence. Noon, ang ranggo ng isang throne ay ibinabase sa lakas ng elemento nito at pambihira sa mundo, na naglalagay sa mga elementong tulad ng Earth at Thunder sa itaas. Nang bumaba ang Sun God Throne ay nagbunyag ng isang nakagugulat na katotohanan, na ito lamang ang karapat-dapat na nasa unang sequence. Samantala, sa loob ng Research Center ng Spirit Association ng Bansang Sia, buong pagmamalaking nagdiwang ang direktor, na sinasabing ang mga pamantayan ng mga dayuhan ay mali sa simula pa lang. Ang enerhiya ng bagong throne na ito ay mahigit 200% na mas malaki kaysa sa lumang unang sequence, na nagpapatunay na ang lahat ng nakaraang istatistika ay dapat nang itapon. May kumpiyansang sinabi ng isang research analyst na ang mga tunay na kapangyarihan ng unang sequence ay maaari lamang maging mga nakatatakot na puwersa tulad ng dalisay na yang o ganap na kadiliman. Isang babaeng analyst ang nagalak na ang balanse ng kapangyarihan ay ganap nang nagbago, dahil ang sealer na ngayon ang tanging master ng sukdulang yang attribute. Nagulat habang tumitingin siya sa live data, na wala ang kanyang ngiti. Nauutol niyang sinabi na ang Sun God Throne ay hindi lang basta lumitaw ng may pagkakataon, at hindi rin ito basta pumili sa sealer. Di nagtagal ay napagtanto ni Elder Wu ang katotohanan. Ang sealer ay hindi naghintay na piliin. Sa halip, pinilit niyang lumitaw ang solar artifact sa pamamagitan ng isang malakas at aktibong pagpatawag, isang galaw na nagtitiyak ng ganap na karunungan. Kahit ang Lord of the Earth ay nagulat. Tumangging tanggapin ito. Tumawa ang nag-mutate na mananakop, na sumisigaw na walang throne ang maaaring maging mas dalisay o mas makapangyarihan kaysa sa kanya. Nagpapadaloy ng isang bagyo ng earth energy sa kanyang kamao, ipinagpilitan niya na dahil ang earth attribute ay labis na hinahangad, siya pa rin ang karapat-dapat na hari ng unang sequence. Inipon ang kanyang natitirang lakas, sumugod ang Lord of the Earth sa ating bida, habang sumisigaw na hinding-hindi niya hahayaang angkinan ng sealer ang pamumuno sa Sun God Throne. Bago pa siya makalapit, isang nakasisilaw na sinag ng dalisay na solar energy ang bumaril sa kanya. Nabigla, ang baliw na ekspresyon ng mananakop ay napalitan ng takot. Itinaas niya ang kanyang malalaking braso na kasing tigas ng bato upang harangan ang hataw, pagkatapos ay nagtangkang gumanti. Pero isa pang beam ay malinis na sumunog sa kanyang nag-mutate na brasong bato, na nagpadurog sa kanyang rocky armor. Ang pagsabog ng enerhiya ay direktang tumagos sa kanyang pinakamalakas na depensa, na nagdulot ng isang dambuhalang pagsabog na humagupit sa buong baybayin. Nang mapawi ang usok, nawala na ang halimaw na anyo ng Lord of the Earth.
Napasinghap siya sa gulat bago bumagsak ng patihaya. Umubo ng dugo, hinawakan ng mananakop ang kanyang dibdib. Pagkatapos ay tumungala siya upang makitang sina Elder Wu, Bai Su, at President Ye Xiao ay nakatingin sa kanya mula sa itaas. Humakbang pasulong si Zhang Tan, na inuutusan ang kanyang mga puwersa na hulihin agad ang Lord of the Earth. Binalaan niya sila na panatilihing buhay ang mananakop bilang isang mahalagang hostage at katibayan ng mga ilegal na eksperimento ng Bansa B. Mabilis na kumalat ang balita tungkol sa labanan sa Bansa B, kung saan pinanood ng mga tao ang kanilang dating pinapuring Lord of the Earth na nakaluhod sa pagkatalo sa mga pampublikong screen. Ang mga mamamayan ay nagprotesta ng may matinding galit, na humihingi ng paliwanag mula sa kanilang pamahalaan. Nagngit-ngit sila na punanggakuan sila ng lupain ng Bansang Xia, pero napahiya lamang sila, at nagtaka kung bakit ang kanilang itinuturing na walang katulad na Throne Master ay ganoon kadaling natalo. Kumalat ang takot sa mga mataas na opisyal ng Bansa B na sumuporta sa pagsalakay. Isang lalaki ang nauutol na nagsabing dahil hayagan nilang hinamon ang Bansang Xia, sila ang magiging unang target para sa paghihiganti ngayong inangkin na ng Sealer ang sukdulang Sun God Throne. Balik sa Executive Office ng Bansa B, inihampas ng pinuno ng bansa ang kanyang kamao sa kanyang desk dahil sa galit. Isinumpo niya ang Sealer habang sinisigawan ng kanyang mga tagapayo dahil sa pagtitiyak sa kanya na ang batang commander ay walang silbi sa bagong erang ito ng mga throne. Galit na galit niyang hiningi na malaman kung paano nila aayusin ang gulong ito. Ang kanyang mga nangungunang tagapayo ay nakatayo sa tahimik at pinagpapawisang takot, hindi makapagbigay ng solusyon. Sa matinding takot, ang pinuno ng Bansa B ay nagsimulang magmadaling mag-impake upang tumakas. Isinigaw niya na ang pagsalakay ay ideya nila at siya ay magbibitiw sa tungkulin upang tumakas bago pa dumating ang Bansang Xia. Pero isang kamay ang humawak sa kanyang balikat na nagpahinto sa kanya. Isang ehekutibo na may peklat ang nagsabi sa kanya na maghintay, na sinasabi sa pamamagitan ng isang nakapanlalamig na tingin na hindi sila maaaring iwan na lamang basta ng pinuno. Ipinaalala niya sa kanya na mayroon pa silang isang huling nakatagong alas na maaaring laruin. Sa buong Bansang Xia, ang mga mamamayan ay nagdiwang sa harap ng mga pampublikong screen, na kinukutya ang natalong mananakop mula sa Bansa B. Masigla nilang ipinagmalaki na ang nangungunang pioneer sa mundo ay inangkin ang pinakamataas na uri ng throne, na nagtitiyak sa ganap na pangangibabaw ng kanilang bansa. Naalala ni Wang Lan kung paano isinigaw ng mga kritiko na ang mga mas matatandang pioneer, kasama na ang Sealer, ay may iwan na. Sumang-ayon si Song Yiming na inaamin na saglit siyang nag-alala na ang kanilang maalamat na commander ay baka makalimutan na. Buong pagmamalaking pinagalitan sila ni Zhenglu dahil sa pagdududa sa kanilang pinuno, na ipinapaalala sa lahat na ang boss ay laging boss. Masayang idinagdag ni Captain Chen Rou na ang Bansang Xia na ngayon ang may pinakamalakas na Throne Master sa buong mundo. Tahimik na nanood si Su Qingying. Muling sumabog ang langit sa solar energy, at napagtanto nila na ang Sealer ay malapit nang pumasok sa pinakabuod ng Sun God Throne upang lubusin ang kanyang pamumuno. Nag-isip sila kung anong uri ng sukdulang pagsubok ang ibibigay sa kanya ng isang napakamakapangyarihang artifact. Paghakbang sa umiikot na gintong kawalan ng throne, idinilat ni Fang Yi ang kanyang nagliliwanag na pulang mga mata. Tumingin sa paligid ng nagliliyab at madilim na espasyo, napansin niya na ang loob ng Sun God Throne ay napakakaiba at iba sa maliwanag nitong labas. Habang lumulutang sa tahimik na kadiliman, pinagmasdan niya ang madilim na enerhiya, na nakadarama ng isang misteryosong koneksyon na katulad ng kapangyarihan ng Dark Tide. Iniisip niya ang kanyang mga kakayahan, at napagtanto na ang dalisay na yang ng Sun God Throne at ang nadungisang kadiliman ng kanyang Ancient God Demon Armor ay magkasalungat, ngunit tila nagbabahagi sila ng isang misteryosong karaniwang pinagmulan. Habang nakangiti, nahanap niya na ang koneksyon ay napaka-interesante.